Hindi masawata ang 5 kalalakihan sa pangbubuska kay Bio. Paano'y nakalimutan nito ang pinangakong tuba? Dapat sana daraan sila sa tiyahin nito upang kuhain ang alak na dadalhin naman sa lamay. Ngunit hindi nito nagawa. Paano'y nawala sa isip ang bagay na iyon dahil kay Isay. Nang salubungin siya ng mga barkada sa lamay, sa kanya lang naalala. At heto sila ngayon. Patungo sa tiyahin nitong malamang ay naghihilik na't lahat ay iistorbohin pa nila. Gaano ba kaganda yun at nakakalimutan mo ang paborito mong inumin? Ani Pepe. Hindi umimik si Bio. Hinayaan na lang alaskahin siya ng mga kaibigan. Iniisip pa rin niya kasi kung bakit humiwalay si Isay sa kanila kanina at may sinabing may importanteng babalikan o daraanan. Hindi na niya maalala. Tuloy, hindi maniwala ang kanyang mga kaibigang marilag ang dinadahilan niyang dalaga. Kaya siya nakalimot. Nanindigan siya na si Dindo nga napaharanan ng wala sa oras nung kasabay nila itong naglalakad. Kaso nga'y humiwalay sa kanila. Isa sa pinagtataka nila kung bakit hindi sila naman nakahuma at nagpatuloy na lang sa pagtugpa sa pakay na lamayan. Saglit na papaisip tuloy si Bio. Paano pala nito nasabi na susunod na lang gayong hindi naman ito alam ang daan patungo sa lamayan? Ang malayong tinatakbo ng kanyang diwa ay naawat nang hampasin siya ng isang kaibigan. Kunot noong napatingin siya rito. Napalakas kasi ang hampas. Masakit. Ang magtatanong na binata sana ay natigilan nang tinuro ni Pepe ang isang lalaking paparating. Tinanlawan nila lalo ng dala nilang kulman. Humahangos ito sa kanila patungo. Oh, si Oding yun ah. Anang isa na pasalubong naman. Bakit naman siya humaha? Hindi na natapos ni Bio ang pagtatanong nang tila bakang sinuwag ni Oding ang sumalubong nakakilala. Sumadsad ang dalawa sa lupa. Sumikaw ang sinuwag. Natigilan ng 5 lalaki nang masaksihan kung paano walang hirap na binasag ni Oding ang bungo ng kasama nila. Animo ba'y baong initak sapagkat nabiyak sa 2 bahagi ang noo. Pahalang. Lumawa ang dugo sa tigang na lupa. Tila sila natuod saglit. Ngunit nang kayure ng matatalas at itim na mga kuko ang lamang natagpuan sa loob at walang ano-anong sinubo ang piraso ng nakayod na utak, nagpulasan ng 5. Kanya-kanyang hiyawan. Hindi na nila nakita si Isay na dumating. Ubod lakas na sinipa ang maranhig na naging abala sa pagkain. Humagis ang lalaking maranhig, muling hinabol ni Isay at tinagpas ang ulo. Lumabas ang abuhing kulay na sisiw, agad tinapakan ng paang walang sapin. Pisat. Pagkamat walang instruksyon si Ranillo kung kailangan patayin ng mga maranhig, hindi na iyon binigyan pa ng pansin ni Isay. Base sa kwento nito sa kanya, pumapatay sila ng maranhig at amaranhig. Anong pinagkaiba ng ginagawa niya ngayon? Saglit niyang nasulyapan ng pobreng nabiyak ang ulo at napirasuhan ng utak. Buti na lang talaga, kapag nakainan na ng utak, hindi nahahawahan ng pagiging maranhig ang mga taong nabibiktima ng mga ito. Kasi, kung hindi, mas malaking gulo. Isang matinis na huni ang narinig ni Isandra di kalayuan galing sa lugar ni Ranillo. Marahil, ito ang sinasabing paghingi ng tulong. Agad niyang naisip ang triplets at ang nanay ng mga ito. Hindi nga siya nagkamali. Sandali lang, niramdaman ni Isandra ang talampakan ni Sarah sa lupa. Lumundag. Nagsaaswang ito. Nagkapira-piraso ang katawan. Naging mumunting ibong balin sa sayaw. Nasa ere ang 3 paslet, sigurado siya. Muling hinarap niya ang isang maranhig. Agad niyang nasumpungan sa timog na parte. Tumatakbo at pasalubong sa 2 lalaking walang direksyong tinutungo ang mga paang nagmamadali sa pagtakbo. Agad sumibat si Isay patungo roon. Putang ina, ano yun? Ano yun, pre? Sumisigaw na tanong ni Batang, ang isa sa 5 nagpulasan sa kasabay niyang tumatakbong wala sa direksyon na si Bio. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Sagot naman ni Bio.
Tila nais umahon ng kanyang kinaing hapunan kanina nang muling maalala ang pagbasag ni Oding sa noo ng kanilang kaibigan. Sumuot sila sa kakahuyan, natisod si Batang at padapang bumagsak sa lupa. Nauuna si Bio kaya napalingon siya ng tawagin ng kaibigan. Tumigil siya sa pagtakbo. Napaupo sa lupa dahil hindi nahamig ang balanse sa biglang pagtigil. Samantali bago pa makatayo si Batang, may dumaluhong sa kanya. Isang maranhig. Sumigaw si Batang, nagpapasag. Dahilan upang hindi agad makagat ng maranhig ang pobre. Ngunit huli na rin naman, bumao ng kuko nito sa kanyang balikat. Agad siyang naging maranhig. Napalunok si Bio nang sabay pang tumingin sa kanya ang dalawa. Kahit nanginginig ang mga binting na puwersa, pinilit niyang tumayo. Nagtagumpay naman siya ngunit bago pa maihakbang ang mga binting nangangatog, isang karamot ang naramdaman niya sa likod. Agad na blanko ang kanyang paningin at sandali lang, tatlo na silang tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Napamura si Isay nang mahablot ang isa. Mabilis na tumalsik ang ulo nito, maagap na hinuli ang umusling sisiw mula sa napigtas na leeg at pinisa sa palad. Nakalayo na si Bio nang mahawakan niya ang pangalawang maranhig. Muling gumulong ang ulong na pugot. Nahuli ang umusling sisiw bago sumunod kay Biyong sa lamayan naman papunta. Kinilabutan si Isay nang maabutan si Biyong may dinaluhong na dalawang lalaki. Ang isa, nabasag ni Bio ang bungo. Ang isa naman ay sinuwag ang lamesang kinapapalibutan ng tatlong lalaking abala sa pagbabaraha. Isay! Sigaw ni Ranillo sa kudayon. Saglit lumingon ang dalaga. Sinabing ihagis niya patungo sa lalaking udom ang maranhig na kanyang maaabot. Sila na ang bahala. Nakita pa niyang umangat sa ere si Pola, yakap sa tiyan si Lupe. Sinabihang umikit sa palibot ng lugar. Nawala si Ada, kasabay ng pagtakbo kung saan naman ni Sara, ang nanay ng mga triplets. Naintindihan ni Isandra. Siya lang ang may angking bilis upang mahablot ang mga maranhig. Si Ranillo na ang bahalang pumugot at humuli ng sisiw na sadyang nagpapatagal sa kanya, kaya nakakatakas ang ilang hinahabol niya kanina. Napatayo sila Ponsi mula sa kumpulan ng mga kabinataang nagkakantahan. Mabilis ang mga pangyayari. Ang napansin na lang nila, biglang tumaob ang lamesa di kalayuan sa kanila. Dito'y may 4 o 5 nagdadaluhungan sa isa't isa. Tumili ang isang babae nang gumapang ang apoy ng gaserang nabasag. Agad dinilaan ang tapete, sanhi upang lalong lumiwanag ang kinaroroonan ng ilang nagpapangbunong kalalakihan. Tuluyang luminaw sa kanilang paningin ang nangyayari. Kitang-kita nilang may 2 lalaki na mababalasik ang mga muka, nagbabaga ang mga mata, at kinakayod ang nabuksang bungo ng 2 pang lalaking patay na. May isang sumugod upang hampasin ng kanyang tabak ang isang lalaki, ngunit nang bumao ng dalim ng isa sa likod ng maranhig, tila hindi nito inindang atake. May dugong bumalong ngunit hindi sapat upang matinag sa ginagawang pagkain. Inulit ng lalaki ang pagtaga. May ilang patak ng dugo na tumalsik sa mata at bibig ng lalaking tumataga. Natigilan ito agad at walang ano-ano binitawan ang tabak na hawak at dinaluhong ang isang lalaking malapit naman sa kanya. Marami na ang umawat. Pinagkakalmot niya ang mga ito na kanya-kanya namang napatda na rin sandali at naging mga maranhig. Kanya-kanyang atrasa na ang iba. Si Jackie mabilis na binitbit ni Dodong papasok sa loob ng bahay ng may patay. May isang sumigaw. Sinabing pumasok sila sa loob ng may bahay sapagkat hindi kayang sumunod na maranhig sa loob ng tahanan. Kasunod, ang hindi na mabilang na singasing. Nakakarindi. Nakakakilabot. May ilang sumunod ngunit may ilan naman na bago pa makakilos ay naabot na ng mga bagong maranhig. Nakita pa ni Ponsi si Isay na tumatakbo papalapit. Akmang sasalubungin niya ito ngunit may isang kamay na humawak sa kanyang braso. Nang lingunin niya, si Ada. Kunot ang noong magtatanong sana siya ngunit namalaya na lang niyang nasa hagdanan na siya ng bahay.
sa paanan ng kanyang ate Jackie na tumitili habang hindi maiwasang masaksihan ang kababalaghang nangyayari. Si Dodong may presence of mind na hinatak paakyat ang binata. Nayakap ni Jackie ang kapatid. Bagamat nalilito, muling sumuyod ang kanyang paningin sa labas ng bakuran. Nakita niya ulit si Isay na tila walang anumang hinawi ang mga lalaking kanya-kanyang pulasan at pambuno. May hinablot na dalawang may edad na lalaki ang dalaga. Tila manikang hinagis ni Isay kung saan ang dalawa. Hindi na niya nasundan kung saan bumalandra, ngunit may muling inabot ang maganda nilang bisita. Muling inulit ang ginawa. Nabasag ang ilang Coleman. Sanhi upang dumilim ang paligid halos. Hindi na nasundan ni Ponzi ng mata ang kodayon. Naigtad sila nang makarinig ng sunod-sunod na pagputok na tila ba nanggagaling sa kawayang kanyon. May ilang babae at lalaking nagpulasan kung saan-saan. Agad na ubos ang tao sa paligid ng lamayan. Halo-halong reaksyon, iyakan, tilian at tanong ang pumailan lang sa paligid. Nagsisiksika na pala sila sa loob ng tahanang iyon na sa awa naman ng Diyos ay may kaluwagan. Napapaikitan na nila ang kabao, ngunit wala na silang kiber pa. Inalipin na sila ng hindi maipaliwanag na takot, nahahaluan ng mga tanong na hindi naman masagot. Muling may sumigaw mula sa labas. Sinabing huwag silang lalabas hanggat hindi sinasabing lumabas sila, sapagkat sa loob ng tahanang kanilang kinaroroonan ngayon, ligtas sila sa mga maranhig. Ano daw? Maranhig? Anang isa na sinundan ng isa at ng isa pa. Muling umingay ang paligid hanggang isang matanda ang nagsabi kung ano ang maranhig. Na noon daw, nung siya ay nasa kabataan, nakakita siya ng amaranhig. Amaranhig naman ho, Lola? Nalilitong tanong ng isang lalaki sa matanda. Ang amaranhig, bangkay na nabuhay gawa ng bertud ng aswang. Ang maranhig naman, buhay na taong nakagat ng amaranhig o napasahan ng bertud ng maranhig. Klase rin sila ng aswang. Kumakain rin ng mga tao, ngunit pinakapaborito nilang bahagi ay utak. Sagot nito na muling pinag-usapan ng lahat. Ate, napansin mo ba parang nakita ko si Isay? Bulong ni Ponzi sa humihikbing si Jackie. Umiling ito bilang pagsagot. Hindi pa rin inaalis ang pagkakaya po sa kapatid. Paano'y nanginginig sa takot ang katawan. Ako, napansin ko. Mahinang wika naman ni Dodong. Isang babae ang nadapa mula sa pagtakbo. Hinahabol siya ng dalawang maranhig. Ngunit bago pa siya maabutan, walang ano-anong sumabog magkasunod ang kani-kanilang mga ulo. Napatake pa nga siya sa magkabilang tenga sa lakas ng putok. Walang buhay na bumagsak ang dalawa sa damuhan. Lumitaw sa tabi ng dalaga si Ada. Sinipat kung natalsikan ba siya ng dugo. Awa naman ng Diyos, wala naman. Bago ito muling nawala sa kinatatayuan. Napahagulgol na lang sa nerbiyos ang babae, ngunit nagawa niyang tumayo at tumakbo pa uwi. Halos liparin ni Isay ang tatlong maranhig na iisang direksyon ng tinatakbo patungo sa isang magsasakang tinatanggal ang pagkakatali ng kanyang kalabaw sa puno. Napalinga ito nang makarinig ng singasing na paparating. Ngunit bago pa tuluyang makalapit, gumulong ang kanilang mga ulo sa lupa. Napaupo ang matanda sa nasaksihan, lalo nang lumitaw sa harap niya ang isang dalagang nanlilisik ang pulang mga mata. May inapakan itong 3 ulit sa lupa bago saglit siyang tinignan. Saka muling nawala sa kanyang paningin. Nangangatog na pagapang niyang tinungo ang bahay niyang malapit. Samantalay may 2 maranhig na pababa ng Baryo Bagawak. Hindi alintana ang mabilis sa kanilang sumusunod na magkapatid mula sa itaas. Lumilipad. Binalahan ni Lupe ng sinikwelas na saglit niyang kinulob sa palad ang dala niyang tirador. Inasinta ang isang maranhig. Sapol sa ulo. Umalingaw-ngaw ang tila tunog ng kawayang kanyon na magkapira-piraso ang ulo at balikat ng maranhig. Muli itong umasinta, ngunit sumablay. Tumama sa paa nito sanhi upang mapilay ang nilalang. Ang ama niya ang tumapos.
Gamit ang mga koko, tinagpas ang ulo at nahuli ang sisiw. Panay-ikot nila Ada sa paligid ng Baryo Bagawak. Iniisa-isa ang mga tahanang nabubulabog ng ingay ng sandata ni Lupe. Sinabing wag lalabas ng bahay upang maiwasang madamay o makagat ng maranhig. Nasa kabilang dako naman si Isay. Tumatakbo, may hinahabol na 3, pababa sa lupain ng mahogani. Naabot niya ang isa, agad natagpas ang ulo, nahuli ang sisiw. Napangiti ang kudayon nang mahablot ang pangalawa, kasabay ng pagtagpas niya ng ulo nito, ang isang tumatakbo ay sumabog ang kalahating katawan. Napatingala ang dalaga sa itaas, nilagpasan siya ng lumilipad na magkapatid, muling umikot sa paligid. Hindi niya maiwasang mamangha kay Paula. May kabilisan ito kapag nasa ere na, nakakawang umikit ng ganun kabilis sa buong teritoryo upang makita ang nangyayari sa ibaba. Mata sa langit. Muli siyang tumakbo paikot sa lugar. Gamit ang matatalas na pang-amoy, kailangan niyang masiguro na walang makakapagtago o tatalilis pababa sa plaza ng Bagawak. Ilang oras na lang, magmamadaling araw na. Piyesta ng lugar. Dadayuhin ngayon ang plaza. Alam niya, nabanggit iyon ni Jackie kanina. May ilang programang gaganapin raw. Maigi na lamang talaga may mga katulong siya. Nahagip niya sa hangin si Ranillo paikot sa kabila. Ang kaba niya kanina ay tuluyan nang nawala. Nauubos na ang masangsang na amoy ng mga maranhig sa paligid. Ang problema na lang nila, ang pagsamsam ng mga katawan. Nang makitang pabalik si Ranillo at sasalubungin siya, tumigil si Isay sa pagtakbo. Sinabi nito saglit na babalikan ng 2 maranhig na nagpaumpisa ng lahat. Umiikot pa rin naman daw sa langit ang kanilang mata. Nagbigay ng senyales na wala na raw itong nakikita. Kung maaari raw, siya ang sumigurado sapagkat mas malakas ang kanyang ilong. Sinabi niya ang napapansin. Sumipol ang lalaking udom, lumitaw sa harap niya si Ada, may dala itong botelya. Katas ng kalamansi at asin ang laman. Hindi na kailangan pang tanungin. Kitang-kita niya ang ilang piraso ng buto ng naturang prutas. Tumango siya bilang pagsang-ayon, bago muling tinulinan ng mga binte. Sabay na nagtaas ng paningin ng 2 bagong maranhig. Kapwa binalikan na ng mga ulirat. Tuluyang bumuhos ang realisasyon sa kanilang bagong katauhan. Bagamat inaasahan, hindi pa rin napaghandaan ni Jose ang pagsugod ni Rosalie. Sunod-sunod na pagkaramot ang tinanggap nito sa babaeng kasing lakas niya. Nagkapunit-punit ang kanyang pisngi. Umagos ang dugo sa kanyang leeg. Inuntog niya ang ulo sa mukha nito. Saglit na tigilan si Rosalie. Isang pagkakataong sinamantala ni Jose. Sinakal niya ang babae. Pabalyang sinandal sa matigas na haligi ng kuwebang kinaroroonan nila. Inuntog ang ulo ng paulit-ulit. Nabasag ang bungo ng babaeng maranhig, ngunit hindi sapat yun upang mawalan siya ng malay. Hindi uso ang himatay o saglit na pagkawala ng ulirat sa mga maranhig. Puwera na lang kung gagamitan ng natatanging kakayahan tulad ng ginawa ni Ranillo sa kanila kanina. Para mapatay ang maranhig, kailangan tanggalin o matanggal ang ulo nito sa pagkakakabit sa katawan. Lahat ng pinsalang matatamo nito ay gagaling matapos ang ilang araw o linggo. Depende sa pagkain. Bumukas ang gate ng kuweba, kapwa sila napalinga kay Ranillo na nasa labas. May kung anong sinabi ito na naging dahilan na naman upang mamanhid sila at hindi na makapalag ng hatakin sila palabas ng kuweba. Sinedsad sila sa damuhan. Lumitaw sa tabi ni Ranillo si Ada. Kapwa sila pinanginigan ng laman sa gutom na sumalakay sa kanilang mga kamalayan nang malapitang malanghap ang bata. Ngunit hindi nila magawang gumalaw. Hindi kayo pinatay agad dahil kailangan naming malaman kung anong dahilan mo at nag-aalaga ka ng amaranig. Tanong ni Ranillo kay Jose. Umingos ang lalaking maranhig. Walang balak na sumagot, ngunit kumilos si Ada. Binuksan ang botelya, naglagay ng konti sa munting palad at winisek sa lalaking maranhig.
Hindi napigilan ni Joseng kumisay sa lupa habang umuusok ang katawang nawisikan ng likido. Tila nga nahuhulas ang balat niya. Animo ba'y winisika ng asido? Si Ada kahit paslit hindi mapigilang mapangiti. Napalunok si Rosalie. Anong klaseng nilalang naman kaya ang mga ito? Magtapat ka o papaliguan kita gamit ang tubig na to. Pananakot pa ni Ranillo. Nang hindi kumibo ang lalaking maranhig, inulit ni Ada ang ginawa. 2 beses pa. Napilitan sa pagitan ng pagsingasing at daing, sinabi ang lahat, maging ang pagpatay kay Mang Uro na ama ni Rosalie. Isang hiyawang pinakawala ni Rosalie sapagkat hindi makagalaw sa kung anong kapanyarihang pinataw sa kanila ng udom nang marinig niya ang pagsasalaysay ni Jose. Nagahalo ang galit, ang sipayo sa kanyang tinig. Hindi maiwasang isigaw ang galit na nararamdaman, ang dahilan kung bakit siya narito at ang pag-amin na ama niya si Mang Uro. Kaya pala parang hindi matahimik ang kanyang ama. Iyon pala'y pinatay upang gawing panalya sa isang kondisyon kapalit ng kayamanan. Tila ba nalamuyot ang loob ni Ranillo, tinanggal niya ang dasal sa katawan ni Rosalie. Dinaluhong ng babaeng maranhig si Jose. Suntok, kalmot, palitan. Gusto mo siyang patayin? Tagpasin mo ang ulo upang mamatay na siya. Ni Ranillo sa natigilang si Rosalie. Hindi na nagdalawang isip, ginawa ang suhestyon. Gamit ang matatalas na kuko, gumulong ang ulo ni Jose. Maagap si Ada. Nang sumungaw ang abuhing sisiw sa nabaling leeg ni Jose, nagtatatalon ito. Binuhusan niya ng likido galing sa botelya. Agad na lusaw ang sisiw. Humihikbing napatitig si Rosalie sa kawalan. Nagkatinginan na mag-ama. Nagtatalo ang isip ni Ranillo kung papaslangin niya ang babaeng maranhig nang malaman mula rito ang dahilan kung bakit napadpad sa baryo Bagawak at kung sino talaga ito. Nang tumigil si Rosalie sa pagluha ay tumayo at tumitig kay Ranillong napapabuntong hininga. Bago mo ko patayin, hayaan mo muna akong magpaalam sa tatay ko, maaari ba? Halos pabulong na wika ng babae bago tinungo ang kuweba muli. Hindi na gumagalaw ang amaranhig na naabutan ni Rosalie sa loob. Nakasawsaw ang isang paa nito sa tubig. Nang angatin niya, nalusaw na iyon. Nanginginig na dinampi niya ang kamay sa nag-uumpisa ng uure na katawan ng ama. Humingi siya ng patawad. Sinabi niya ang lahat. Lahat ng nararamdaman ng kanyang puso at ang patuloy na pagmamahal rito kahit ito'y wala na. Muli siyang pumalahaw. Pinakawala ng lahat ng sakit na nararamdaman. Naabutan ni Isandra ang palahaw ni Rosalie mula sa loob ng kuweba. Si Ranillo ang nagpaliwanag sa kanya ng lahat. Napabuntong hininga ang kodayon sa malungkot na kwentong pinagmula ng lahat habang minamasdan ang patay na katawan ni Jose. Anong balak niyo? Tanong ni Isay sa mag-ama. Napatingala si Ada kay Ranillo. Ang totoo, nagdadalawang isip ako. Hamig na niya ang sarili ngunit hindi natin maipapangako ang bukas. Ani Ranillo na sinabi ang laman ng isip. Anong desisyon niya? Tanong naman ni Isay. Napatingin ang lalaking udom sa kuwebang pinanggagalingan ng palahaw. Paglabas niya, ipapaliwanag ko ang lahat. Muling sagot ni Ranillo. Wala rin palang pinakaiba sa aswang. Mas malala pa. Hindi ko kaya kamong hindi kumain ng utak ng tao. Hindi ako maaaring mag-resort sa hayop. Kakailanganin ko pa rin na kumain ng utak ganon. Ano't ano man ang mangyari. Mahinang wika ni Rosalie nang ito ay lumabas na ng kuweba at hinarap sila Isandra. Pinaliwanag ni Ranillo kung ano na siya, ang buhay na tatahakin niya, ang pangunahing pagkain, ang mga dapat at hindi dapat gawin. Maaari ka namang makakuha ng pagkain nang hindi pumapatay ng tao. Makahulog ang wika ni Ranillo. Ngumiti na mapakla si Rosalie. Ang mga mata ay lumamlam. Naluluha muli. Paano naman? Sa morgue? Sa sementeryo?
Mga bagong libing. Naiiling na wika ng babaeng maranhig. Hindi na ako maaaring magkaanak dahil stagnant na ang katawan ko. Nabubuhay na parang patay. Hindi ako maaaring magmahal. Humawak ng tao basta-basta sa pag-iingat na mahawahan ko siya ng pagiging maranhig. Unless gusto niya rin. Tapos ano? Dalawa na kaming miserable. Ang tanong, may taong gugustuhin bang maging ganito? At anong buhay ang nakahanda sa akin? Hindi na ako maaaring makisama sa mga tao dahil kailangan ko maging maingat. Hindi ako ganun. Hindi ako sanay sa ganun. Hindi ko na mahiyakap ang mga pamangkin ko. Ang ate ko. Sila na lang ang natitirang pamilya ko. Hindi ko na sila kayang hawakan nang hindi nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Nanlulumong wika ni Rosalie na kinatahimik ni Ranillo. Walang nasabi ang udom ni Kaputok man sapagkat totoo ang mga sinabi ni Rosalie. Mas maigi pang patayin niyo na rin ako. Hindi ko pipiliin ang buhay na to. Ayokong mabuhay na isang maranhig. Desisyon ni Rosalie na kinabuntong hininga ng lalaking udom. Lumapit si Ada kay Isay. Yumakap ang bata sa bewang ng kodayon na bagamat kinagulat ni Isay saglit, naintindihan naman niya. Binaon ni Ada ang muka sa tagiliran ni Isandra upang hindi masaksihan ang pagpatay ng ama sa babaeng maranhig. May kung anong kumurot sa damdamin ni Isay habang pinapanood na gumulong ng ilang sandali ang napugot na ulo ni Rosalie. Nang mapisat ni Ranillo ang sisiw na lumabas sa leeg nito, napabuntong hininga na lang ang kodayon. Wala sa sariling nahaplos ang likod ng bata. Kahit na siguro nakapatay na ng ilang maranhig o amaranhig ang pamilya nila, iba pa rin ang sipa sa dibdib pag kailangan mo ng wakasan ang buhay ng taong wala naman talagang kasalanan at nadamay lamang. Ngunit aaminin ni Isay sa sariling mas maganda na rin ang ganoong pasya nito. Kung siya nga bilang kodayon may mga linyang hindi na malagpasan, paano pa kaya ang isang maranhig? Mas komplikado ito kumpara sa kanilang mga aswang. Naiintindihan niya ang agam-agam na gumapang kay Rosalie nang tuluyang ipaliwanag ang lahat ni Ranillo kung paano ito magpapatuloy. Napabuntong hininga siya nang maalala ang sinabi ni Rosalie na hindi na niya mayayakap ang nag-iisang kapatid, ang mga pamangkin. Napakadali lamang talaga kung iisipin ang simpleng kayod ng kuko sa balat, ang aksidenteng pagkakasugat kung sakali ni Rosalie sa hinaharap, pagtalsik ng dugo na maaring matapon sa mata, sa bibig, o sa bukas na sugat ng isang tao, otomatikong magiging maranhig na agad. Mahirap sumukal at napakahirap mag-ingat. Sabay-sabay silang napatingin kila Lupe, Paula at Sara nang dumating ang mga ito. Sinabing may paakyat raw na sasakyan ng kinauukulan. May ilang pulis na dumating na. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Isay bago lumapit sa bahay nila Jackie. Naghihintay na roon ang buong pamilya. Hinihintay siya. Ang balak niya sana tumalilis na lang, hindi na magpakita sa pamilyang tinutuluyan, lisanin na ang lugar. O saglit tumigil kila Ranillo dahil natutuwa siya sa triplets. Ngunit narinig niya ang usapan ng apat. Gusto siyang makausap. At sana naman raw, pagbigyan niya. Nang kumahol si Au-Au, nag-unahang lumabas si Jackie at Ponzi. Nakita siya, sabay siyang niyakap. Bagamat napatda sandali, binalik niya ang mainit na pagsalubong. Ang sabi ni Mayor, hindi raw maaaring lumabas ang pangyayaring ito sa media. Unang-una, walang naniniwala o maniniwalang halimaw ang gumawa niyon. Maaari pa raw na adik na nawala sa katinuan o taong nabaliw at nag-amo kaya lahat ng masalubong ay pinagpupugutan ng ulo. Mas tatanggapin raw iyon na media. Pero yung sinabing maranhig, mga maranhig na sumalakay at napuksa naman ng mga tao hindi.
Naiiling na wika ni Aling Maxima habang nagkakanaw ng kape. Nakadulog sila lahat sa hapag. Sumisimsim ng kape si Isay. Natipo na yung mga bangkay. Maingat nga silang kumilos dahil may nagbabalaraw na babae. Maaring mahawa raw sa bukas na sugat ang dugong kumalat sa lupa. Ayun, binuhusan nila ng tubig na may kalamansi ang mga bangkay at lupang pinagkuhaan sa mga iyon. Inipon sa isang ginawang hukay. Kabilin-bilinan nga raw, tapunan ng kahit anong parte ng halamang kalamansi ang hukay at asin. Kala mo ipepreserba Naiiling na wika ni Jackie na pinapalis ang pagtayo ng mga balahibo sa bawat braso. Toyo na lang ang kulang parang beef steak. Biro ni Ponzi na kinatingin na mag-ina sa kanya na masama. Sensya na po, sorry po. Bawi nito agad. Hindi na namin itatanong kung ano ka, Isay. Sapat na sa amin na tumulong ka sa paggapi ng bangungot na muntik ng sumakop sa aming baryo. Ani Mang Adolfo naman. Dapat magpakilala ka, Isay. Di sana mare-recognize ng mga kababaryo natin ang ginawa mo. Saka sana, pinakilala mo na rin yung mga tumulong. Mapasalamatan man lang kayo. Ani Ponzi naman. Umiling si Isay na agad naintindihan ng buong pamilya. Kumahol muli si Aw-Aw. Napasilip si Jackie sa pintuan. Bisita nila ang triplets. Sinalubong na mag-asawa ang mga paslet. Tinanong kung kamusta naman sila nung nagdaang magdamag. Nagkibet ang tatlo. Sinabing mahimbing silang natutulog. Lihim na napasulyap si Isay kay Ponzi na napangiti. Tumayo ito at nagsalang ng pambatang bala. Snow White and the Seven Dwarfs na agad inupuan ng tatlong bata. Nung nakuusap ang apat kanina at panay ang kwento sa kudayon, mahinang bumulong si Isay. Nakalimutan na ni Ponzi ang pagsagip sa kanya ni Ada. Maigi na yon upang hindi na nila pag-isipan pa ng kung ano-ano ang mga bata. Hanggat maaari, kailangan manatiling lihim ang kakayahan ng tatlo. Isa pa'y may iniingatang pagkatao ang mag-asawa. Alam niyang bibilang lamang ng ilang buwan, lilisanin na rin ni Lara Nilio ang baryo Bagawak. Kailangan, nakasanayan na rin kasi. Hindi man nila aminin, ipapamana na rin nila sa triplets ang misyong na ipasa rin ng ama nito. Ang sumupil ng mga maranheg at amaranheg na magiging salot lamang kapag hinayaan. Basta kapag umuwi ka na, dadalaw ka pa rin sa amin Huwag mo kaming kakalimutan. Ani Jackie na muli siyang inabot at niyakap. Isang matamis at sinserong ngiti ang sinukli niya sa mag-asawa at kay Jackie. Nang lingonin niya si Ponzi, kinindatan siya nito. Naudlot ang piyesta sa baryo ngunit dahil hindi naman naabot ang plaza, tuloy ang pagdiriwang. May sariling lakad sila Dodong at Jackie. Sinama si Ponzi sapagkat may isang dalagang inanyayahan na nakagaan na naman ito ng loob. Kaya sumama na lang si Isay sa pamilya nila Sara. Magkakasama silang nanonood ng singing contest. Hindi nila maiwasang humanga sapagkat kay gagaling ng mga naglalaban-laban ngayon sa entablado. Kasalukuyang binibilhan niya ng cotton candy ang triplets nang malingunan ang pamilyar na mukhang humalo sa nagsisiksikang mga taong nanonood ng singing contest. Napalunok ang kudayon. Kagabi sana nais niyang kumain ng marami kaso'y naligpit na ang mga maranhig. Isa pa'y marinated na iyon ng kalamansi at asin. Tamang-tama ang paglitaw ng lalaking ito. Saglit niyang pinagmasdan ang kanang pulso. May itim na sinulid na roon ay lumitaw. Ang dulo nakapaikit sa kanyang pulsuhan. Ang kabilang dulo naroon nakapaikit naman sa leeg ng lalaking namarkahan niya nung isang araw. Nang siya ay mapalunok, ang itim na sinulid ay nagkulay pula. Hindi niya maiwasang mapangiti. "Ate Isay!" Agaw ni Ada sa kanyang pansin. Tanging sagot ni Isandra sa paslit na nakangiti ng maluwag. "Bilan mo ako ng Barbie sabi mo kanina, di ba?" Anito na kinatango ni Isay ng sunod-sunod. "Hala kami rin, Ate Isay, bilan mo kami." Agaw ni Lupe.
Sasagot sana si Paula ngunit abala ito sa paghahab ng cotton candy. Ako lang ang bibilan, ako lang naman ang paborito eh. Ingos pa kunwari ni Ada. Lahat kayo bibilan ko. Natatawang wika naman ni Isay na saglit lumunok. Bago nilinga ang mag-asawang nanonood ng kumakanta sa stage, nagpaalam. Sandali lang ako. Kakain lang saglit. Paalam ni Isay sa napatungong si Ranilio. Lumapit si Sarah sa mga anak. Inaliw, paano'y tila tokong nakakapit ang tatlo sa dalaga. Lokong-loko kay Isay sapagkat natagpuan sa kodayon ang kaganapan ng pagiging nakatatandang kapatid. Isa pa'y may kakaibang karisma talaga na taglay ang mga kodayon sa tao, lalo na sa mga bata. Isa sa mga natural na kakayahan upang maakit o makaakit ng pagkain. Nasa kodayon na lang ang pagpapasya kung saan niya gagamitin ang kakayahang iyon. May sisilipin lang saglit ang ate Isay niyo, babalik din naman agad, tapos bibilan na niya kayo ng mga manika. Pakonsuelo ni Sarah sa tatlong bata habang pinapanood si Isay na lumakad palayo. Nakita pa nilang lumapit si Isandra sa palibot ng mga tao. Tumigil na animo ba'y nais lang makita na malapitan ang stage at ang kumakanta ron, bago bumulong sa isang lalaking sumisimple na naman na makahipo ng ilang babaeng katabi. Sa leeg nito, saglit muling lumitaw ang pulang sinulid. Bumulong muli sa hangin ang kodayon bago naglakad palayo. Kasunod na ang lalaking bakas sa muka, ang pagkalito.